Anong oras na? It's aral time! Oras na para mag-aral ng science! Hello sa lahat! Welcome sa panibago nating lesson sa science. Ready na ba kayo? Sa nakaraang nating lesson, pinag-usapan natin ang homogeneous at heterogeneous mixtures. Para naman sa araw na ito, pupunta na tayo sa panibagong topic na separating mixtures. Upang malaman kung ano ito, tara at samahan ako sa pagtuklas. Sa araw na ito, meron tayong isang hamon. At ito ay ang malaman ang iba't ibang paraan ng paghihiwalay ng mixtures. Bago natin simulan ang ating lesson, mag-review muna tayo. Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Number 1. Ano ang mixture? Ang mixture ay isang bagay na binubuo ng dalawa o higit pa na substance na pinagsama. Ano-ano ang mga klase ng mixtures? Ang dalawang klase ng mixture ay ang homogeneous at heterogeneous. Nahahati pa ito sa solution, colloid at suspension. Panghuli, ano ang Tyndall effect? Ito ay ang pagkalat ng ilaw sa mga particles ng isang colloid. Ang mga dispersed particles ng colloid ay kinakalat ang ilaw at ang pangyayaring ito ay tinatawag na Tyndall effect. Very good! Ngayon naman ay simulan natin ang ating lesson sa araw na ito. Hindi tulad ng mga pure substances, ang mga sangkap ng mixtures ay napapanatili pa ang kanilang pisikal na mga katangian. Dahil dito, maaari pang mapaghiwalay ang mga ito gamit ang iba't ibang paraan. Itong tatlo ang ating pagtutuunan ng pansin sa araw na ito. Una ay ang evaporation. Para sa isang solution na binubuo ng solid at liquid, ang evaporation ay mainam na paraan ng paghihiwalay ng mixture. Kung matatandaan natin, ang evaporation ay paraan ng pagbabago ng liquid papunta sa gas. Kapag nag-evaporate na ang liquid, iniiwan nito ang solid na parte ng mixture. Tulad sa salt solution, nag-evaporate ang tubig at ang salt na lang ang naiwan sa lalagyanan. Ikalawa ay ang filtration. Isa pang paraan ng paghihiwalay ng mixture na solid at liquid ay ang filtration. Ang filtration ay isang paraan ng paghihiwalay ng solid sa liquids gamit ang isang filter medium na hinahayaang dumaan ang tubig pero hindi ang solid. Ang solid part ng mixture ay tinatawag na residue, habang ang liquid naman ay ang filtrate. Panghuli ay ang hand picking. Ito ang paraan kung saan mapaghihiwalay ang mixture gamit ang kamay. Kadalasan sa paraang ito, malaki ang substances ng dalawang mixture kaya madali lang sila mapaghiwalay gamit ang ating kamay. Ang iba pang paraan ng paghihiwalay ng mixtures ay chromatography, distillation, at mechanical separation. Bago tayo matapos, subukan natin sagutan ang mga sumusunod. Tukuyin kung anong paraan ang ginagamit sa bawat numero. Nag-enjoy ba kayo? Sa araw na ito, natutunan natin kung paano paghiwalayin ng mga mixtures. Sana ay marami kayong natutunan sa episode na ito kasama ako.
Dito na nagtatapos ang Aral Time sa Science. Hanggang sa susunod!